I'm so lucky that I'm able to share, these experiences and this journey with all of you. So thank you. Ka-express, sa harap ng punong Rizal Memorial Tennis Center, ipinamalas ni Alex Ciala ang tapang at composure ng isang elite competitor sa kabila ng straight sets loss na 4-6, 4-6 laban kay Colombian star Camila Osorio sa quarterfinals ng WTA 125 Philippine Women's Open. Bagamat hindi umabot sa semifinals, malinaw ang mensahe, ang Pilipinas ay may lehitimong pwersa sa world tennis. Si Alex, na kasalukuyang world number 49, ay humarap sa isang veteranong kalaban na may career high ranking na number 33 at 3 WTA titles. Mula sa unang set pa lamang, naging dikit ang laban, nagpalitan ng breaks ang dalawang players at ipinakita ni Alex ang improved baseline game at mas matatat na rally tolerance laban sa kilalang consistency ni Camila. Sa mga extended rallies, hindi umatras ang Pinay at ilang beses na napwersa si Camila sa errors. Sa second set, mas lalong uminit ang laban matapos maiwan sa score. Nagawang makabawi ni Alex at itabla ang set sa 4-4 sa gitna ng malakas na suporta ng home crowd. Dito nakita ang mental toughness ng 20-year-old Pinay, lalo na sa high-pressure points. Gayon pa man sa mga huling games, nanaig ang karanasan ni Camila na nakakuha ng crucial na break upang isara ang laban. Sa kabila ng pagkatalo, positibo ang naging pagtanggap ng mga fans at observers. Walang mass exit sa venue matapos ang huling putos at kapansin-pansin ang patuloy na suporta ng crowd kay Alex. Sa social media, mas nangingibabaw ang papuri kaysa kritisismo, particular sa kanyang fighting spirit at kakayahang makipagsabayan sa isang established WTA player. Sa mas malawak na konteksto, ang laban na ito ay mahalaga sa trajectory ni Alex. Ang kanyang performance kontra kay Camila ay indikasyon ng kanyang readiness na makipaglaban sa mas mataas na antas ng competition, bagamat may mga aspeto pa ng laro tulad ng serve efficiency at net conversions na maaring i-improve. Malinaw na ang direksyon ay pataas. Hindi man nagtapos sa panalo, ang ipinakita ni Alex sa Philippine Open ay isang malinaw na senyales. Ang Pilipinas ay patuloy na umaangat sa global tennis stage at ang laban na ito ay bahagi ng mas malaking hakbang patungo sa mas mataas na WTA goals at hinaharap na Grand Slam campaigns. Matapos ang emotional na quarterfinal showdown sa Rizal Memorial, mas malinaw ngayon ang konteksto ng naging laban ni Alex kontra Camila sa WTA 125 Philippine Women's Open. Hindi ito simpleng pagkatalo. Ito ay isang sukatan kung nasaan ang Pilipinas sa global women's tennis at kung gaano kalapit si Alex sa susunod na antas ng competition. Bilang world number 49, pumasok si Alex sa laban na may mabigat na inaasahan, hindi lamang dahil siya ang top-seeded Pinoy player sa torneo, kundi dahil ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na may isang Pinay na may realistic top 40 trajectory na naglalaro sa sariling lupa. Sa kabilang panig, si Camila ay dumating bilang isang established WTA competitor, may 3 tour titles, sanay sa high-pressure matches, at kilala sa kanyang consistency mula baseline hanggang closing points. Sa unang set, agad nakita ang malinaw na game plan ni Alex, agresibong baseline exchanges, mabilis na footwork, at pagtatangkang kontrolin ang tempo gamit ang forehand. Nagbunga ito sa maagang bahagi ng set, kung saan nagawa niya makipagsabayan sa service games ni Camila. Gayon pa man sa mga critical points, lalo na sa 30-all at deuce situations, mas naging matatag ang Colombian na mas bihasa sa pag-manage ng momentum. Ang 4-6 scoreline sa unang set ay hindi replikasyon ng distansya ng laro. Sa katunayan, ang average rally length ay mas mahaba kaysa inaasahan laban kay Camila. Indikasyon na kayang tapatan ni Alex ang physical at mental demands ng isang top 40 caliber opponent. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang execution ng closing points, kung saan mas bihasa si Camila sa pag-seal ng games. Pagsabit ng second set, mas naging malinaw ang adjustment ni Alex, mas naging agresibo siya sa return games, mas maaga ang pag-atake sa short balls, at mas handang pumasok sa net kapag may opportunity. Ang resulta, isang mid-set comeback na nagdala sa score na 4-4 at nagpaangat ng energy ng buong venue. Sa puntong ito, ramdam ang home court effect. Bawat puntos ni Alex ay sinasalubong ng malakas na suporta ng crowd. Pero dito rin pumasok ang karanasan ni Camila. Sa huling bahagi ng set, mas pinili niyang pabagalin ang laro, pahabain ang rallies at pilitin si Alex sa mas mahihirap na shots, isang crucial na break na nagbigay daan
upang isara niya ang laban sa 4-6. Sa unang tingin, ito ay isang straight sets loss, pero sa mas malalim na pagsusuri, ang laban ay nagsilbing malinaw na benchmark. Ipinakita ni Alex na kaya niyang makipagsabayan sa isang dating top 35 player at na ang pagitan ng contender at title-level competitor ay mas manipis na gayon kaysa dati. Kung hihimayin ang laban lampas sa scoreline, malinaw na ang sentro ng kwento ay hindi lamang ang panalo o talo, kundi ang kalidad ng tennis na ipinakita ni Alex laban sa isang seasoned WTA opponent. Ang quarterfinals match kontra Camila ay nagsilbing stress test, physical, technical at mental para sa 20-year-old Pinay sa harap ng sariling bayan. Sa technical na aspeto, nanatiling dikit ang baseline exchanges sa halos buong laban. Ang forehand ni Alex, na matagal nang itinuturing na isa sa kanyang pangunahing sandata, ay paulit-ulit na nakalikha ng openings laban sa depensa ni Camila. May mga sandali na napuwersa ang Colombian na umatras ng malalim sa court, indikasyon na epektibo ang depth at pace ng mga palo ni Alex. Gayunpaman sa tuwing humahaba ang rally lampas sa 10 palitan, mas lumilitaw ang consistency advantage ni Camila, isang aspeto na karaniwang hinahasa lamang sa mahabang exposure sa WTA Tour. Sa service games ni Alex, makikita ang halo ng progress at growing pains. May mga pagkakataon na naging sulit ang first serve placement na nagbigay sa kanya ng free points o maagang control sa rally. Pero sa mga crucial games, particular sa second serves, naging agresibo si Camila sa returns, dahilan upang mapuwersa si Alex sa defensive positions. Ang ilang missed opportunities sa net at break point situation ang naging turning points ng laban, lalo na sa closing stages ng bawat set. Sa mental side ng laro, dito pinakamalakas ang ipinakita ni Alex sa kabila ng momentum swing at crowd pressure na nanatili siyang composed at handang lumaban sa bawat puntos. Ang paghabol niya sa second set at ang pagkakatabla sa 4-all ay malinaw na patunay ng kanyang resilience. Hindi ito ang kilos ng isang player na natitinag sa big stage environment. Sa halip, ito ay indikasyon ng isang atleta na natutong mag-manage ng pressure sa harap ng libo-libong nanonood. Mahalaga ring ilagay sa konteksto ang kalidad ng kalaban. Si Camila ay hindi lamang mas mataas ang career resume, kundi sanay sa pag-capitalize ng maliliit na pagkakamali ng mas batang opponents. Sa mga huling games, mas naging maingat siya sa shot selection at mas disiplinado sa rally construction, mga detalye na madalas nagiging pagkakaiba sa antas ng quarterfinals pataas. Ang laban kontra Camila ay naglatag ng eksaktong areas na kailangang i-refine: serve efficiency, net decision making at closing execution. At higit sa lahat, pinatunayan nito na si Alex ay hindi lamang nakikisabay, siya ay handa ng makipaglaban sa mas mataas na yugto ng world tennis. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.